Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at kasalukuyang tumatanggap ng SSS pension, meron akong napakahalagang balita na kailangan ninyong marinig ngayong araw na ito. Maraming pensioners ang naguguluhan, maraming nag-aalangan, at maraming naghihintay ng malinaw na sagot tungkol sa balitang ito na kumakalat sa social media at sa mga grupo ng mga seniors sa buong bansa. Kaya ngayon, uupo tayo ng mahinahon parang magkaibigan lang na nag-uusap sa hapag ng kusina at tuluyan kong ipaliliwanag sa inyo ang totoo tungkol sa 3,000 buwan ng taas sa SSS pension na nagsisimula ngayong Enero 2026. Hindi ito chismis, hindi ito fake news, at hindi ito basta kwento lang ng kapitbahay. Ito ay tunay na batas na pumirma na mismo ang ating Pangulo at mayroon ng malinaw na gabay mula sa SSS Main Office kung sino ang qualified, sino ang hindi makakakuha at paano ninyo pwedeng ma-maximize ang benepisyong ito para sa inyong pamilya. Sa loob ng susunod na ilang minuto, tutulungan ko kayong maintindihan kung kasama kayo sa listahan ng mga makakatanggap. Magkano talaga ang idadagdag sa inyong monthly pension? Kailan ang unang release ng dagdag na ito? At ano ang mga dapat ninyong gawin ngayong buwan pa lang para siguruhing walang mawawalang piso sa inyong benepisyo? Maraming pensioners ang nawalan ng pera dahil sa maling information, expired na documents, o hindi nag-update ng contact details sa SSS. Kaya huwag kayong maging isa sa kanila. Naaalala ko pa ng nakaraang taon, may kakilala akong lola na nakatanggap ng sulat mula sa SSS na sinasabing may kulang siyang requirements. At dahil hindi niya ito nabasa agad dahil lumipat siya ng address, nawalan siya ng 3 buwan ng dagdag na benepisyo. 3 buwan na sana ay may extrang 3,000 o higit pa, pero nawala lang dahil sa isang maliit na detalye. Kaya importante na marinig ninyo lahat ng detalye ngayong araw na ito mula simula hanggang dulo para walang mawawalang benepisyo sa inyo. Ang 3,000 na yan, hindi yan basta halagang maliit. Para sa maraming seniors, yan ang pambili ng gamot sa buwan. Yan ang pang-grocery ng isang linggo. Yan ang pambaon sa mga apo. O kaya naman yan ang pang-emergency fund na laging dapat nating ihanda. Kaya naman deserve ninyo na malaman ang bawat detalye, bawat requirement, at bawat deadline para sigurado kayo na makukuha ninyo ang benepisyong ito ng buo at ng tama. Hindi kami dito para magbigay ng false hope. Hindi kami dito para magpaniwala sa inyo ng mga imposible. Pero kami ay nandito para ibigay sa inyo ang totoo, ang tama, at ang praktikal na solusyon base sa official na announcement ng SS at ng gobyerno. Kaya makinig kayo ng mabuti at kung kailangan ninyo, i-share ninyo rin ito sa inyong mga kaibigan, sa mga kapwa senior o sa mga anak ninyo na tumutulong sa inyo sa mga SSS transactions. Sapagkat ang pag-intindi ng mga benepisyong ito ay hindi lang para sa isang tao. Ito ay para sa buong pamilya, para sa buong komunidad ng mga seniors na nagtrabaho ng mahabang panahon at nag-ambag sa SSS. Para sa kinabukasang ito, ngayon na dumating na ang panahong yan, dapat nating siguruhing makukuha natin ang lahat ng deserve natin. Kaya simulan na natin at tignan natin kung sino nga ba talaga ang makakatanggap ng 3,000 buwan ng taas na ito at ano pa ang mga bagay na dapat ninyong malaman bago matapos ang buwan. Una sa lahat, pag-usapan natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng 3,000 buwan ang taas na ito. Maraming pensioners ang nag-iisip na automatic na dadagdag ang 3,000 sa kanilang existing pension amount. Pero kailangan nating linawin ang mga detalye. Ang batas na ito na kilala bilang SSS Pension Increase Law ng 2025 ay naglalayong makapagbigay ng substantial increase sa lahat ng qualified SSS pensioners simula ng Enero 2026. Ibig sabihin, kung kayo ay regular SSS pensioner na tumatanggap na ng monthly pension at natutugunan ninyo ang ilang particular na conditions, makakakuha kayo ng additional amount na umaabot sa 3,000 o higit pa depende sa inyong contribution history ay nasa category na kinabibilangan ninyo. Pero tandaan, hindi lahat ay makakakuha ng exact na 3,000. May mga pensioners na makakakuha ng 22,500. May mga makakakuha ng 3,000 at may mga makakakuha pa ng 3,200 o higit pa. Ang computation ay base sa ilang factors tulad ng total years of contribution ninyo sa SSS
Ang average monthly salary credit ninyo nung kayo ay nag-contribute pa at kung ilan na taon kayong tumatanggap ng pension. Ito ay very technical, pero ang importante ay maintindihan ninyo ang basic principle. Kung halimbawa, kayo ay pensioner na mayroon ng 20 years or more of contributions sa SSS at ang inyong current monthly pension ay nasa range na 5,000 hanggang 10,000, most likely ay qualified kayo sa maximum increase na 3,000. Pero kung kayo ay pensioner na ang contribution years ay mas mababa, halimbawa 10 to 15 years lang possible, na ang increase ninyo ay mas mababa, baka 1,500 hanggang 2,000 lang. Ang SSS ay maglalabas ng official computation guide sa kanilang website at sa lahat ng SS branches nationwide. Pero ang pangunahing mensahe ay ito, lahat ng qualified pensioners ay makakakuha ng increase. Ang tanong lang ay kung magkano. Kaya importante na alamin ninyo kung aling category kayo nabibilang at kung paano ninyo pwedeng i-verify ang inyong record sa SSS para sigurado na tama ang computation na ibibigay sa inyo. Hindi ninyo gugustuhin na magkaroon ng discrepancy o mali sa records ninyo na magiging dahilan para mabawasan ang dapat ninyong makuha. Ngayon, pag-usapan naman natin kung sino nga ba talaga ang qualified. Ayon sa official guidelines ng SSS, ang mga pensioners na qualified para sa 3,000 increase ay dapat na natutugunan ang mga sumusunod na criteria. Una, kailangan na kayo ay regular SSS pensioner na tumatanggap na ng monthly pension as of December 31, 2025. Ibig sabihin kung kayo ay nag-retire na at nagsimula ng tumanggap ng pension bago or during 2025, automatically qualified kayo. Pangalawa, kailangan na ang inyong pension ay hindi pa kasama sa previous adjustment o increase na ibinigay ng SSS noong 2017 o 2021. May mga pensioners kasi na nakakuha na ng increase noon at ang kanilang computation ay medyo iba. Pero para sa majority ng pensioners, especially yung mga nag-retire between 2018 hanggang 2024, most likely ay qualified kayo sa full increase. Pangatlo, kailangan na updated ang inyong contact information at mailing address sa SSS records. Ito ay napakahalagang requirement na madalas na nakakaligtaan ng mga pensioners. Maraming pensioners ang lumipat na ng bahay, nag-transfer sa ibang probinsya o kaya naman ay nag-update na ng contact number pero hindi nila na-inform ang SSS. Ang resulta, hindi sila nakakakuha ng mga important notices. Hindi sila nakakatanggap ng mga sulat tungkol sa requirements. At sa huli, delayed o hindi nila nakukuha ang increase na dapat sana ay para sa kanila. Kaya ngayon pa lang kung hindi pa ninyo na-update ang inyong address or contact number sa SSS, pumunta na kayo sa nearest branch ninyo o kaya naman ay gamitin ang SSS online portal para i-update ang inyong information. Kailangan lang ninyo ng valid ID, proof of new address kung lumipat kayo at ang inyong SSS number. Ang proseso ay hindi naman mahaba. Mga 15 to 30 minutes lang kung walang pila. Pero ang impact nito sa inyong benepisyo ay napakahalagang. Isa pa, kailangan na wala kayong outstanding loans or obligations sa SSS na past due doon na. Kung meron kayong loan na hindi pa nababayaran o may balance pa na overdue, possible na i-deduct ng SSS ang portion ng increase ninyo para bayaran ang loan ninyo. Kaya kung meron kayong ganito, mas maganda na ayusin ninyo muna bago dumating ang Enero para walang bawas sa increase na ibibigay sa inyo. Mayon ding special category ng pensioners na dapat bigyan ng atensyon. Ang mga pensioners na 70 years old and above ayon sa guidelines ay may additional consideration. Halimbawa, kung kayo ay 70 years old and above at ang inyong current pension ay below 5,000 per month, pwede kayong mag-qualify para sa special augmentation na dagdag pa sa 3,000 increase. Ibig sabihin, may mga seniors na pwedeng makakuha ng total increase na umaabot sa 4,000 o 4,500 dahil sa dagdag na benepisyong ito. Ito ay bahagi ng Senior Citizen Welfare Program ng gobyerno na layuning protektahan ang mga pinaka-vulnerable na pensioners lalo na yung mga walang ibang source of income maliban sa kanilang SSS pension. Kung kayo ay kasama sa category na ito, kailangan ninyong mag-submit ng additional documents tulad ng birth certificate o valid government ID na nagpapakita ng inyong age at isang sworn statement na wala kayong ibang pensyon mula sa GSIS or ibang government agency.
Maraming seniors ang hindi aware sa special provision na ito, kaya napakahalagang pag-usapan natin ngayon para alam ninyo kung qualified kayo. Ngayon naman, pag-usapan natin ang timeline at kung kailan talaga kayo makakatanggap ng increase na ito. According to the SS Memorandum na inilabas last month, ang implementation ng pension increase ay magsisimula ng Enero 2026. Pero ang actual release ng increased pension ay may ilang phases. Para sa mga pensioners na tumatanggap ng pension through ATM card o bank deposit, ang expected date ng first release with the increase ay nasa second week of Enero, specifically mga Enero 10 to 15, 2026. Ito ay base sa usual payout schedule ng SSS na nagsisimula ng second week ng buwan. Para sa mga pensioners na tumatanggap ng pension through check or other payment modes, ang release ay medyo mas matagal. Usually, mga third week ng buwan or mga Enero 20 to 25. Ang dahilan ng pagkakaiba ay dahil ang ATM at bank deposit ay automated. Kaya mas mabilis ang processing habang ang check ay manual processing pa at kailangan ng additional verification steps. Kaya kung kayo ay check pay, pwede ninyong pag-isipan na mag-switch na lang sa ATM o bank deposit para mas mabilis at mas convenient ang inyong payout. Pero meron ding importante na detalye na kailangan ninyong malaman. Ang January 2026 pension ninyo ay hindi automatic na may 3,000 increase agad. Ang SSS ay maglalabas ng separate credit or adjustment sa February statement ninyo na mag-reflect ng retroactive increase mula Enero. Ibig sabihin sa February payout ninyo, makikita ninyo ang dagdag na amount para sa Enero plus ang February increase na. Kaya huwag kayong magpanik kung sa January ninyo ay hindi pa ninyo nakikita ang full increase. Ito ay normal na proseso ng SSS every time may adjustment o increase sa pension. Ang importante ay tiyakin ninyo na nakaregister kayo at walang issue sa inyong account para smooth ang proseso. Ang SSS ay nag-announce din na meron silang special help desk sa lahat ng branches nationwide, starting 1 week of Enero. Para sa mga pensioners na may tanong o concern tungkol sa increase, pwede kayong pumunta doon, mag-inquire, at magpa-verify ng inyong records para sigurado na tama ang computation at walang problema sa payout ninyo. Pag-usapan din natin ang possible na bawas deductions na pwedeng mangyari sa inyong pension increase. Maraming pensioners ang nag-aalala na baka may bawas, baka may tax, o baka may ibang hidden charges na hindi nila alam. Klaruhin natin ito ng maayos. Una, ang pension income mula sa SSS ay generally tax-exempt ayon sa Philippine tax law. Kaya walang withholding tax na kakaltas sa inyong 3,000 increase. Ito ay magandang balita para sa lahat ng pensioners kasi ang buong amount ng increase ay mapupunta talaga sa inyo. Pero mayroon pang iba pang possible na deductions na kailangan ninyong bantayan. Halimbawa, kung meron kayong outstanding SSS loan na hindi pa fully paid, ang SSS ay may karapatan na i-deduct ang monthly amortization ninyo mula sa pension ninyo kasama na ang increase. Kaya kung dati ay 500 per month ang kinalas sa pension ninyo para sa loan, ngayong may increase na kayo, possible na tumaas din ang deduction para mas mabilis matapos ang loan. Ito ay automatic process ng SSS at wala kayong magagawa dito maliban na lang kung bayaran ninyo in full ang remaining balance ng loan ninyo. Mayon ding special case kung saan ang pensioner ay may existing court order o garnishment dahil sa unpaid obligations tulad ng child support o unpaid debts na may court ruling. Sa mga kasong ito, possible na ang portion ng pension increase ay i-garnish din, pero ito ay rare cases lang at may legal process na kailangang sundin. Kung kayo ay walang ganong issue, wala kayong dapat ipag-alala. Pero ang punto ay dapat ninyo bantayan ang inyong SSS statement every month para makita ninyo kung ano-ano ang mga deductions at para sigurado na lahat ay tama at documented. May mga pensioners na nakatanggap ng wrong deductions dahil sa system error ng SSS. And dahil hindi nila chinek ang statement nila, ang resulta ay ilang buwan na bago nila na-discover at na-resolve ang issue. Huwag kayong maging ganyan. Every time na makatanggap kayo ng pensyon, check ninyo ang statement. I-compare ninyo sa previous months. At kung may nakita kayong discrepancy, agad kayong mag-report sa SSS para makorek. Ang karapatan ninyo ay makuha ang tamang amount, kaya dapat ninyo bantayan ito personally.
May isa pang importante na strategy na kailangan ninyong malaman para ma-maximize ang inyong retirement income with this pension increase. Ang 3,000 na dagdag na ito ay pwede ninyong gamitin bilang base para sa ibang benepisyong available sa seniors. Halimbawa, kung kayo ay qualified senior citizen, meron kayong karapatan sa 20% discount sa lahat ng essential goods, medicines, at services. Pero ang tanong, paano ninyo pwedeng i-leverage ang increase na ito para makakuha ng mas maraming benepisyo? Una, kung ang pension ninyo ay tumaas na, pwede ninyo itong gamitin bilang proof of income para sa ibang government. Programs tulad ng Pantawid Pamilya or Social Pension for Indigent Senior Citizens kung qualified kayo. Pangalawa, kung kayo ay may anak o apo na nag-aaral, ang increased pension ninyo ay pwedeng maging factor sa pag-apply ng educational assistance or scholarship programs na tumatanggap ng senior dependents. Pangatlo, ang increased pension ay pwede ring maging basis para sa pag-apply ng senior citizen housing programs o affordable housing schemes na available sa ilang LGUs. Ang punto ay ang 3,000 increase na ito ay hindi lang simpleng dagdag sa bulsa ninyo every month. Ito ay pwedeng maging gateway para sa ibang benepisyo at opportunities na available sa senior citizens. Kaya dapat ninyong pag-isipan kung paano ninyo ito ma-maximize hindi lang para sa sarili ninyo pero para sa buong pamilya ninyo. Maraming seniors ang hindi aware sa lahat ng benepisyong available sa kanila dahil walang nagsasabi, walang nag-e-educate o kaya naman ay complicated ang proseso. Pero ngayong alam ninyo na ang mga ito dapat ninyong samantalahin ang bawat opportunity para makakuha ng mas maraming suporta mula sa gobyerno. Isa pa, kung ang pensyon ninyo ay tumaas na, pwede kayong mag-open ng savings account specifically para sa dagdag na amount na ito. Halimbawa, every month, ang 3,000 na yan ay i-deposit ninyo sa separate account na emergency fund o kaya naman ay pang-Mikal fund. Sa loob ng isang taon, yan ay 36,000 na at sa loob ng 3 taon, yan ay 108,000 na. Imagine kung may emergency kayong biglang dumating, may sakit na biglang sumapit, o may family event na kailangan ng pera. May ready na kayong fund na hindi ninyo kailangan humiram o kailangan mag-alala kung saan kukunin ang pera. Ito ay practical na strategy na ginagamit ng maraming wise seniors at pwede rin ninyong gawin. Hindi dahil tumaas ang pensyon ay gagastusin na agad lahat. Ang wisdom sa pag-manage ng retirement income ay ang ability ninyo na mag-plan, mag-save at mag-prepare para sa future needs. Kaya habang maaga pa, habang may panahon pa, simulan na ninyo ang habit na ito. Ang inyong future self ay magpapasalamat sa inyo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga common problems at issues na nararanasan ng mga pensioners every time may changes o updates sa SSS system at kung paano ninyo ito pwedeng maiwasan. Ang pinaka-common na problema ay ang hindi pag-update ng contact information. Maraming pensioners ang lumipat na ng address, nag-transfer ng phone number, o kaya naman ay nag-change ng ATM bank account pero hindi nila na-inform ang SSS. Ang resulta, hindi sila nakakakuha ng mga sulat, hindi nila natatanggap ang mga text alerts, at sa huli, delayed o hindi nila nakukuha ang benepisyo na dapat sana ay para sa kanila. Kaya ang unang hakbang na dapat ninyong gawin ngayong linggo pa lang ay pumunta sa nearest SSS branch ninyo o mag-login sa SSS online portal at i-update ang lahat ng inyong information. Kailangan lang ninyo ng valid ID, proof of current address kung lumipat kayo at ang inyong SSS number. Ang proseso ay simple lang at mabilis. Ang ikalawang common problem ay ang expired or outdated documents. Maraming pensioners ang hindi aware na ang SSS ay nag-require ng periodic updating ng documents, especially para sa mga pensioners na 70 years old and above. Halimbawa, every 2 years, kailangan ninyong mag-submit ng Certificate of Life or proof that you are still alive. Ito ay requirement ng SSS para sigurado na ang pension ay tunay na napupunta sa pensioner at hindi sa ibang tao na nang-scam o nang-deceive ng system. Kung hindi ninyo nasusubmit ang document na ito on time, ang pension ninyo ay pwedeng masuspend temporarily hanggang sa mai-submit ninyo ang requirement. Kaya importante na bantayan ninyo ang mga deadlines at requirements na in-announce ng SSS. Ang ikatlong common problem ay ang issue sa ATM card o bank account.
Maraming pensioners ang nag-experience ng ATM card na nag-expire na block dahil sa multiple wrong PIN attempts. O kaya naman ay may issue sa bank account na nagkukos ng delay sa payout. Kaya ang advice ay regular na check ninyo ang inyong ATM card kung may expiration date na paparating at kung meron mag-request na agad ng replacement sa bank ninyo before pa mag-expire. Huwag ninyong hintayin na mag-expire na bago kayo kumilos kasi ang replacement process ay tumatagal ng 1 to 2 weeks at sa loob ng panahong yan, hindi ninyo makukuha ang pensyon ninyo. Isa pa, bantayan ninyo ang balance ng inyong ATM account at siguruhing active pa ang account. May mga banks kasi na nag-deactivate ng accounts kapag walang transaction for a certain period. Kaya dapat regular kayong mag-withdraw or mag-check ng balance para hindi ma-deactivate ang account ninyo. Ang ikaapat na common problem ay ang pag-fall victim sa scams or fraudulent schemes. Maraming scammers ngayon na nagta-target ng seniors, lalo na yung mga pensioners na alam nilang may regular na income. May mga nagte-text na kunwa ay galing sa SSS at hinihingi ang inyong personal information. May mga tumatawag na kunwa ay SSS employee at sinabing may problema sa account ninyo at kailangan ninyong magbayad ng processing fee. Tandaan ninyo, ang SSS ay hindi humihingi ng personal information through text or phone call at hindi sila humihingi ng payment para sa pension processing. Lahat ng transaction sa SSS ay dapat gawin personally sa branch o through ang official online portal nila. Kung may tumawag or nag-text sa inyo na suspicious, huwag kayong magtiwala agad. I-verify ninyo muna sa SSS hotline o pumunta kayo sa branch para sigurado. Mas maganda na maging cautious at paranoid kesa maging victim ng scam at mawalan ng pera. Maraming seniors na nabiktima na ng ganong schemes at nawalan ng libo-libong piso, kaya huwag kayong maging isa sa kanila. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga practical tips kung paano ninyo pwedeng ma-maximize ang experience ninyo sa SSS office every time na kailangan ninyong pumunta para sa transactions. Una, always go early in the morning mga 7 to 8 a.m. para konti pa lang ang tao at mabilis ang pila. Ang SSS branches ay usually mas crowded sa tanghali at hapon. Kaya kung gusto ninyong makatipid ng oras, early morning is the best time. Pangalawa, mag-prepare na ng lahat ng requirements bago kayo pumunta. Checklist ninyo ang lahat ng documents na kailangan. Photocopy ninyo na ang mga yan at organize ninyo sa isang envelope or folder para pagding ninyo sa SSS. Ready na lahat at hindi na kayo maghihassle na bumalik dahil may kulang. Pangatlo, bring valid ID lagi. Kahit na alam ninyong hindi naman kailangan, mas maganda na may dala kayo just in case humingi ang SSS officer. Pang-apat, if possible, bring a companion, either anak ninyo, apo ninyo o kaibigan ninyo na mas bata at mas familiar sa technology at paperwork. May mga transactions na medyo complicated at may mga forms na kailangan i-fill up. Kaya having someone na tutulong sa inyo ay napaka-helpful. Panlima, be patient and respectful sa mga SSS employees. Alam natin na minsan ay napakahaba ng pila, minsan ay mainit ang ulo natin dahil sa dami ng tao. Pero tandaan na ang mga employees ay tumutulong lang din at marami rin silang pinagdadaanan. Kung magiging respectful tayo at patient, mas malamang natutulungan tayo ng maayos at bibigyan ng proper attention. At lastly, always ask for a copy of any document na inisubmit ninyo at humingi ng acknowledgement receipt para may proof kayo na nag-submit na kayo at may record kayong hawak in case may issue sa future. Isa pa, pag-usapan natin ang tungkol sa mga pensioners na nag-migrate na or nagstay sa abroad permanently. May maraming OFW pensioners na nag-retire na pero nandun pa rin sa ibang bansa at ang tanong nila ay kung qualified pa rin ba sila sa 3,000 increase. Ang sagot ay oo, qualified pa rin kayo basta kayo ay registered SSS pensioner and tumanggap pa na rin ng monthly pension. Ang SSS ay may provision para sa mga overseas pensioners through their international remittance partners. Ang pension ninyo ay pwedeng isend through bank transfer remittance centers o through SSS accredited international payment services. Pero ang challenge ay ang mga requirements at verification process na kailangan ninyong sundin. Para sa mga overseas pensioners, kailangan ninyong mag-submit ng Annual Certificate of Life na notarized or authenticated by the Philippine Embassy or Consulate sa country ninyo. Ito ay requirement para sigurado ang SSS na kayo ay alive pa at entitled pa sa pensyon. Kung hindi ninyo nasusubmit ang document na ito on time,
ang pensyon ninyo ay pwedeng masuspend until maisubmit ninyo ang requirement. Kaya importante na bantayan ninyo ang deadlines at mag-coordinate kayo sa Philippine Embassy sa country ninyo para maayos ang documentation. Mayroon ding special consideration para sa mga pensioners na may existing medical conditions or disabilities na nakakaapekto sa kanilang ability na mag-travel o mag-transact personally. Ang SSS ay nag-offer ng special services tulad ng home service o hospital service kung saan ang SS representatives ay pupunta sa bahay ninyo o sa hospital para sa transactions na kailangan ninyo. Pero ito ay may special request process at kailangan ng medical certificate o proof of disability. Kung kayo ay kasama sa category na ito, pwede kayong mag-coordinate sa SSS branch ninyo at mag-request ng special assistance. Ito ay bahagi ng accessibility programs ng SS para sa seniors at PWDs. Huwag kayong mahiya na humingi ng tulong kung kailangan ninyo talaga. Ang SS ay obligado na magbigay ng assistance sa lahat ng qualified pensioners regardless of their condition. Ngayon naman, isa sa mga tanong na madalas na naririnig namin ay kung pwede bang i-loan or i-advance ang pension increase.